Welcome muli sa ating cross-examine ministry na kung saan sisiyasatin natin, e-examine natin, at susuriin ang lahat ng bagay na nandito sa Bible, sa banal na kasulatan, sa liwanag ng Ebanghelyo ng cross ni Kristo. Muli po, magandang gabi. Ako po si Brother Roy Fidakan na bumabati sa inyo ng Happy New Week. Ito man ay mga nakikinig o ito man ay mga nanonood. Ako'y umaasa na nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga kumakain po, sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at masarap ang inyong ulam. At kung hindi naman, patuloy na pasalamatan ng Panginoon sa binigay niyang biyaya sa araw na ito. Magsisimula naman po ang isang linggo natin sigurong pagpapagal. Pero ako'y dumadalangin na ang kapayapaan at biyaya ni Kristo ay sumaatin bawat isa. Ito naman po. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Naalala ko yung episode 6 at saka episode 5, pati yung question and answer, medyo naging blessing para sa akin. Yan, naging blessing na mas marami pa ako natutunan. At ngayon naman, sa ating episode 6, ay syempre, patuloy pa rin pong series ito ng studies natin. Pero, bago tayo magpatuloy sa ating series of studies, ay mag-shoutout muna tayo ng isa nating viewer. Ito pong ating viewer ay isa ding kaibigan ko. At ito naman ay mula sa Ozami City, Mindanao. Medyo malayo na yung ating naabot ng ating cross-examine. Pangalan niya, shoutout ko muna, magandang gabi at happy viewing kay Brother Robert Retuya Jr. Yan nga po ay mula sa Ozami City, Mindanao. Brother Robert, hindi ko alam kung ang Retuya talaga ang apelido mo, pero yun ang nakalagay sa Facebook mo at hindi ko na-check kung yun talaga apelido mo. Pero happy viewing kapatid at sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Ito po, dumako na tayo sa ating episode 6 na ang series na ito na nagsimula nung last Sunday ay Why Do I Need to Study the Bible? Bakit nga ba pinag-aaralan ko o bakit nga ba pag-aaralan ko at kailangan na pag-aralan ang banal na kasulatan? Bakit nga ba? Nung last time, napag-aralan natin na ang ating dahilan, ang dahilan pala, bakit tayo nag-aaral ng banal na kasulatan ay dahil tayo ay importanteng mabuhay si Kristo sa atin. Dahil pag tayo lang, para tayong patay na lumalakad sa sanlibutan ito. Parang living dead. Pag sa iba nga, naisip ko nga, parang isang taong walang buhay na naglalakad. Yun nga, parang yung mga kalansay nga na napag-aralan natin nung nakaraang linggo sa Ezekiel. At syempre, kapag ididiin natin, why do I need to study the Bible, may padalawa pang dahilan na kung bakit kailangan talaga nating pag-aralan ang banal na kasulatan. At syempre, dinidiin natin ang pangangailangan para malaman natin ang totoong dahilan para ito mismo ma-realize natin na hindi siya ordinaryong aklat. Hindi siya pwedeng baliwalain kasi bahagi yun ng magiging buhay mo at magiging desisyon. Kaya itong part 2 natin, ang pamagat po ay Whose side are you? Kung last part natin, sa part 1, nag-aaral tayo dahil yun ay precious appeal ng Panginoon at ang precious appeal niya pag-aralan yun upang tayo mabuhay or parang upang si Kristo ang mabuhay sa atin uli dahil tayo mga spiritual na patay. Ngayon naman, ang pag-aaral natin ay, ang title ay Whose side are you? Saan ka nga ba panig? Pero bago natin alamin kung saan tayo panig at bago tayo magtalakayan, mag-aral, tayo muna ay pansamantalang mananalangin. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap na yung pagpapala. Ang dalangin po namin, i-impress ng Holy Spirit itong aming isipan na ang mga lalabas sa aming bibig, ang mamumutawi sa aming mga labi, ay puro ebanghelyo ni Kristo. Salita niya, katotohanan, kadalisayan niya, at mas makilala pa namin siya kung sino nga ba talaga siya. Upang sa gayong Panginoon, mapili namin ang dapat namin piliin. Muli, tulungan makita namin ang kapangyarihan ni Kristo dito at maitaas pa siya ng napakataas na ito'y umakit sa amin. Ito'y aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay.
Kung ang title natin ay Whose Side Are You? O saan bang panig talaga ako papanig? Saan ba talaga? Dapat nating tanungin muna, bakit ba ako dapat may panigan? Bakit magsaside ako? Saan ba? At saka bakit? Kailangan nating malaman yun dahil ito ang magbibigay padalong dahilan sa mas malalim na rason bakit tayo nag-aaral ng Bible. Kasi sa Bible, kung titignan natin, meron talagang pagpipilian. At titignan natin yon sa una nating talata. Ang una nating talata ay matatagpuan sa Deuteronomy 30 verse 19. Yan, Deuteronomy chapter 30 verse 19, Tagalog Contemporary Bible po. Alam niyo itong Bible na ito napakaganda at napakalinaw. Siyempre, ginagamit ko lang din yung iba, pero napakalinaw ng salin na ito. Sabi dito ni Jesus o ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay ito. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin nyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal pati na ang inyong mga anak. Dito pa lang makikita natin, meron talagang dalawang pagpipilian. Pero ang konteksto po nitong Deuteronomy 30 verse 19 ay hindi lang yung malapit na si Moses mamamatay. Malapit na siyang papagpahingahin ng Panginoon. Hindi lang po yun, kundi ang konteksto din po nito ay paglipat ng pamumuno mula kay Moises patungo kay Joshua. Pero meron pa pong isa. Ang specific na talatang ito ay, ang konteksto din ay yung bago sila tumawid ng Jordan o bago makapasok ng Kanaan. Kaya bago sila pumasok, meron munang appeal ang Panginoon. May dalawa akong nilagay. Kamatayan o buhay. Pagpapala o sumpa. Dalawa lang po yun. Pero sabi ng Panginoon, piliin ninyo ang buhay. Ngayon kung titingnan natin, hindi naman ako Israelita. Paano masasabi na whose side are you? Hindi naman ako kasama dyan. Ito po, i-take po natin. Una, sabi po ng unang Korinto, 10:11, lahat ng mga naranasan nila ay pawang halimbawa sa atin na inabutan ng huling mga araw. Therefore, itong ating nababasa ngayon sa Deuteronomy 30 verse 19, hindi man tayo tatawid papunta sa literal na Kanaan, papunta naman tayo sa spiritual na Kanaan, which is ang langit. At bago tayo makarating doon, may dalawang pagpipilian muna. Ito'y buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. At pag pinag-usapan po yung pagpipilian, hindi po yan yung pipiliin mo to para ikaw ang trumabaho ng buhay. Hindi ho. Pero, lahat pa rin ng tao na nandito sa planetang ito, opo, totoo yan. Lahat pa rin ay kasama dito. Dahil maalin lang sa dalawa. Alam niyo kung tutusin, walang neutral dito. Kasi tingnan niyo po, buhay o kamatayan, lahat ng tao, may relihiyon man o wala, pipili lang sa dalawa. Bago dumating si Jesus, kung i-apply natin ang Deuteronomy 30 verse 19, ay pipili po, buhay o kamatayan. At syempre po, napansin niyo ba, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal pati ang inyong mga anak. Bagamat naglagay si Jesus ng dalawang pagpipilian sa Israel na ang aplikasyon ay sa ating panahon ay binigyan din tayo ng dalawang pagpipilian, mapapansin niyo pa rin, nag-appeal siya. Pero kung okay lang sa anak ito, sa anak buhay, sana ang piliin natin. Yun pa rin ang gusto niya. Bagaman, malaya ka kung gusto mo ang kamatayan, nasa yun. Pero bilang Ama natin sa langit, ang Diyos Ama, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang propetang si Moises, na hinihiling niya sana buhay ang piliin natin. Kaya po, kung tutingnan, itong time na to, bakit tayo mag-aaral ng Bible? Ito po, dahil may pipiliin kasi. Dadating talaga ang desisyon. Pero, yung pinapipiling buhay po dito ay regalo. Alam niyo ba, hindi ang pinagsisikapan. Alam niyo kung bakit ko nasabi yon? Tingnan niyo po ang verse 20. Ginamit ko to, nilagyan ko, kung napapansin nyo, naglagay ako ng bracket na upang. Sa Tagalog Contemporary Bible kasi wala yung upang. Pero sa original manuscript ng Hebrew na sinulat ang
Deuteronomy, meron pong equivalent yung upang. Kaya kung titignan natin, pag pinili daw natin, sabi ng Panginoon, yung buhay ay upang mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, upang masunod ninyo siya at manatili kayo sa Kanya. Iputulin muna natin. Ang dahilan po, bakit pinapipili sa verse 19 ng buhay, kung saan ay piliin natin buhay, yun ang paraan para masunod natin siya. Minsan sinusunod natin ng Panginoon ng walang buhay. Hindi po. Hindi mo mamahalin ng Panginoon kung wala kang buhay na tinanggap. Pansinin niyo mga, piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo upang mahalin. Maganda. Hindi pwedeng bigla ka lang sabihin ng Panginoon, if you love me, keep my commands, hindi yan tatalab. Kailangan mo muna ng buhay. Pero sino yung buhay? Tingnan niyo po. Babasahin ko uli ang kabuuan nito. Upang mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, upang masunod ninyo siya at manatili kayo sa Kanya. Bakit daw? Dahil siya ang iyong buhay. Kaya po hindi yan pinagtatrabahuan. Regalo po yung pinapipili. Pinapipili ka lang naman. Pero regalo ho yun. Dahil sabi niya, dahil siya ang iyong buhay. At mabubuhay kayo ng matagal doon sa lupain na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob. Huwag niyo pong naisipin na ito'y para lang sa literal na Hudyo. Kasama siguro sila doon. Pero, tandaan niyo po, Roma 9, ang sabi doon, hindi lahat ng Hudyo na nagsasabing Hudyo ay Hudyo. Ibig sabihin, spiritual din ang pinag-uusapan din dito. Na itong mga tinutukoy na ninuno ay ninuno ng pananampalataya. Si Abraham nananampalataya, si Isaac ay nananampalataya, at si Jacob ay nananampalataya. At dun sa mga kapareho ng kanilang pananampalataya, pwedeng i-apply itong ganito. Kaya hindi lang po ito pang Hudyo lang, gaya ng ginagamit ng iba. Pero, malinaw, kaya pala pinapipili tayo ng buhay ay parang ganito. Ang apel niya, piliin mo ako. Sana. Hindi rin naman pipilitin. Pero yun ang paraan para totoong mahalin natin ng Diyos at masunod siya dahil buhay niya na yung pinili natin o pinayagan. Kaya po, bakit na nag-aaral ng Bible? Kasi tatanungin tayo ng Panginoon, saan bang panig ka? Buhay o kamatayan? Pagpapala, sumpa. Pero sana piliin mong buhay dahil ako yun. Yan ang appeal ng Panginoon sa atin. Ganda, may appeal na agad. Hindi pa nga natatapos, may appeal na agad. Ngayon po, kung pipiliin natin siya, parang ganito ang lalabas. Kung merong dalawang panig pala, ganito, gumawa po ako ng chart. Kung may pagpipilian pala, ibig sabihin, para mas maintindihan natin, ito po, pinapakita ko lang sa chart. Life and death. Yan po na. Pero, nakita natin sa verse 20 na yung life na yon, yung buhay na yon ay ang Diyos mismo ang pinili mo o yung Diyos na nakay Kristo dahil si Jesus din ang buhay. Tandaan po natin ang John 14 verse 6. Ang pinapipili ng Panginoon, sana sa akin, ako pa rin ang piliin mo. Naalala niyo po ba na parang ito yung umaapilang asawa? Sana ako pa rin ang piliin mo. So, makikita natin, life and death. Pero ang kahulugan pala ng life, kaya regalo, ay dahil buhay yun ng Diyos. Pero meron pang isa. Kung ang life ay ang Diyos mismo, kung ang buhay ay ang Diyos mismo, ano ang katugma ng kamatayan? Siyempre po, ang katugma ng kamatayan sa Hebreo 2:14, Hebrews 2:14 ay si Satanas kasi siya may power sa kamatayan na winasak na ng Panginoon yung power na yun para hindi tayo magkaroon ng takot. Kaya, ang lalabas, ang pagpipilian hindi lang basta simpleng buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, kundi pagpipili ito sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. So, may dalawang pagpipilian. Buhay ng Diyos o kamatayan na kasama si Satanas. Pipili ka. Pero sabi ng Panginoon, sana maging tama ang pili mo. Ako sana magpili mo. Hindi yan namimilit po. Huwag ko natin ilalagay sa ganun na parang namimilit ang Diyos. Hindi. Siyempre, anak ka niya. Kaya kung tatanungin natin sa mga tatay, mas gusto pa rin nila, ako anak, bili mo, wag ang barkada. Parang ganun ba? Pero dito, meron talagang pagpipilian. Hindi pwedeng wala. At ang pagpipilian ay buhay ng Diyos o si Satanas. Pero, naglagay po kung titingnan po natin naman ang Roma. Kung titingnan natin ang Roma, naglagay siya ng isa pang picture kung anong tinutukoy na pipiliin talaga ng tao, pagpipilian. Nilalatag to ng Panginoon para malaya kang pumili. Pero syempre, hindi yan pinagtatrabahuan. Papayagan mo lang. Tingnan nyo ito.
naglagay si Pablo ng ganitong larawan sa dalawang pagpipilian. Siyempre, kanina, meron dalawang pagpipilian tayo. May dalawang panig, pero saan dyan? Ito po, Roma 8, verse 6, Filipino Standard Version. Sa Roma 8, verse 6, ganito po ang sabi. Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan. So, saan kategory dito sa dalawa? Mamaya titingnan mo natin dito sa life or death yan. Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Subalit, ang pag-iisip ng espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So, kung titignan natin, hindi lang pala life at death, Diyos at si Satan ang dalawang panig. Doon sa panig ng Diyos ay buhay, pero sa panig din ng Diyos o sa mismong Diyos ay nasa Kanya ang kaisipan ng Espiritu. At sabi ng Roma kanina, yung pag-iisip ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Double blessing. Pero ano yung meron sa kamatayan at kay Satanas sa kabilang panig naman? Parang kung titignan natin na parang pwedeng ganito. On the right corner, parang ganyan ba? Tapos ito, on the left corner. Yan. Pero ano meron sa kamatayan kay Satanas na panig? Tingnan nyo. Kung dito, ang pag-iisip ng laman ay kamatayan at ang pag-iisip ng espiritu ay buhay, so ang kabaliktaran ng buhay ay kamatayan at yung kamatayan ay ang naghahatid na yung pag-iisip ng laman. Therefore, dito, kung mind of spirit o kaisipan ng banal na espiritu, ang makukuha mo pag tinanggap mong buhay ng Diyos, dito naman, pag tinanggap mong kamatayan na dulot ng Satanas, ang makukuha mo ay kaisipan ng laman. At yung kaisipan ng laman ay sarili. Ang dalawang panig po ay ganito. Kay Kristo versus kay Satanas o sa sarili. Sa buhay ni Kristo, nabuhay din ng Diyos yun, sa banal na espiritu, o sa laman o sa sarili. Maalin sa dalawa ang iyong papayagan. Nasasabi ko pong papayagan dahil titignan natin, bakit papayagan? Kasi nakahanda na itong dalawa. Alin dyan ang pipiliin? Kaya, para makapili ka, syempre, makakapili ka lang kung kitang-kita mo lahat ng malinaw ang mga ebidensya ng magkabilang panig o yung bago ka muna pumili, dapat alam mo muna ang punot dulo. Kasi kung may buhay at kamatayan, ang tanong natin ay, bakit itong dalawang ito magkakontra? Ano talaga ang kasaysayan nito? Kasi yun lang paraan. Kung gusto mo ng matalinong pagpili, parang ganito po, hindi pwede na kapag may dalawang nanliligaw sa isang babae, may dalawang nanliligaw po, tapos sasabihin lang niya, sino sa aming dalawang pipili mo? Bigla yung babae ay careless o wala nang pag-iingat sa pagpipili. Siyempre, ang totoong matalinong babae, titimbangin niya, bakit ito gusto niyang siya ang piliin ko? Ito naman, bakit siya ang gustong piliin ko rin? Titimbangin niya. At siyempre, kung buhay at kamatayan to, ito isang seryosong bagay na hindi naman panakot, kundi seryosong bagay na hindi mo pwedeng baliwalain. Ikaw na nakikinig ngayon, hindi mo pwedeng baliwalain to. Ikaw na nanonood ngayon, hindi mo to pwedeng baliwalain. At kahit ako nag-aaral, hindi ko to pwedeng baliwalain. So, para makapili tayo ng tama, o para makapili tayo ng papayagang lilitaw sa ating buhay, kung ito'y kaisipan ng laman, kamatayan ng dulo nito. Kung kaisipan na yun ng espiritu, yun ay buhay. Para makapili tayo, dapat ang tanongin, paano ko ba matitimbang ang lahat-lahat? Siyempre, para matimbang natin, tingnan natin kung paano titingnan ng buo ang pwede nating mga pagpilian. Tingnan niyo po, gagamit ako ng sulat ni Ellen G. White. Sa tingin ko maganda itong sulat niya na konektado dito sa dalawang pagpipilian. Whose side are you? Saan ka ba? Tingnan niyo po. Sabi ni Ellen White sa Education na book, ang gandang aklat to, Education, page 190, paragraph 2. Ito po ang sabi niya, the student, yung Bible student, ito daw, yung Bible student should learn to view the word as a whole. Ano daw po? Pag mag-aaral ka, kung gusto mo talagang makapili ng tama, ang isang estudyante ng Bible ay dapat tinitingnan niya ang banal na kasulatan, ang Biblia, ng buo. Kaya hindi lang po, basta sisipi lang tayo ng isang talata, okay na. Hindi Ang Diyos ay sobrang bait.
na gusto niyo ipakita. Gusto mo makita ang labanan sa pagitan ng dalawang magkatunggali, kay Satanas at kay Jesus. Tama, kay Jesus at kay Satanas. Para magawa mo yun, dapat mo muna, huwag ka muna magdesisyon. Tingnan mo muna ang buong kasulatan na bilang kabuuan. Bakit daw? The student should learn to view the word as a whole and to see the relation of its parts. Natingnan mo yung mga koneksyon, ugnayan ng bawat isa dito sa banal na kasulatan. He should gain a knowledge of its grand central theme. Ano kaya yung dapat nating makuhang sentrong tema ng Biblia? Panaalala ko, ang sentrong tema ng Biblia ay, doon sa ating question, naalala ko sa question and answer portion natin. Siyempre, ang grand central theme ay gospel. Pero yung gospel na yun, nakahati pa yun sa tatlong bahagi sang-ayon kay Ellen White. Ito daw po, he should gain a knowledge of its grand central theme of God's original purpose for the world. Yun ang una, ang original na layunin ng Diyos para sa sanlibutan na nilikha niya. Padalwa, the rise of the great controversy. Yun ang padalwa, kung paano nagkaroon ng tunggalan, kung paano nagkaroon ng buhay at kamantayan. Diyos versus kay Satanas. Dapat mo yung tingnan. And of the work of redemption. May tatlo pala. Yung original na layunin ng Diyos sa sanlibutan, kung ano ang kasaysayan ng dakilang tunggalian, at kung paanong gumagawa ang pagtubos ni Jesus. Ano yung plano ng kaligtasan? Sabi pa dito, he should understand, yung Bible student, he should understand the nature of the two principles that are contending for supremacy. Ngayon kasi, ang pag-aaralan natin ay hindi muna yung original purpose. Hindi rin yung work of redemption muna. Ang ating tatalakayan ngayon na konektado dun sa ating topic na sa part 2 na ito na whose side are you ay yung pagbangon ng dakilang tunggalian o yung dakilang kontrobersya. Yan muna. Pag ganun daw, sabi ni Ellen White, dapat ang isang estudyante ng Biblia ay maintindihan kung ano talaga yung dalawang prinsipyo naglalaban kung sino ang supreme. Bakit daw? And he should see how this controversy enters into every phase of human experience. Kaya yung labanan nila, minsan naisip natin, labanan nila yun, huwag na tayong sumama. Pero hindi. Dadating ang panahon na malalaman mo rin kadamay ka doon. Kasi sabi dito, he should see how this controversy enters into every phase of human experience. Bakit daw? How in every act of life, sa bawat kilos ng buhay natin, he himself, yung mismong nag-aaral, reveals the one or the other of the two antagonistic motives. Kaya hindi kataka-taka kung bakit sa Deuteronomy 30, pinapipili tayo buhay o kamatayan, ay dahil lalabas pa rin kung sino doon ang pinapayagan mo. Ang ating buhay ang magpapakita kung anong pinapayagan mo. Kung kaisipan ni Satanas na ang sarili, o kaisipan ng Espiritu ang nasa Diyos, which is buhay. Mahalin dun, makikita pa rin sa ating buhay. Si Kristo ang pinapayagan ko o ang sarili ko. Kasi ang kauuwian pala nung nung dakilang pagpipilian ay kay Kristo o sa sarili. Makikita pa rin daw yun. Kaya, importanteng mag-aral ng Biblia dahil dito pa rin papasok, magkakaroon ka ng desisyon. Ikaw man ay Iglesia ni Kristo, ikaw man ay Seventh-day Adventist, ikaw man ay evangelical, ikaw man ay born again, ikaw man ay Roman Catholic, dadating pa rin ang pagpipili sa'yo. Kasi hindi dito pinag-uusapan kung anong denomination ka. Anong pipiliin mo sa dalawa? Buhay ni Kristo o yung kaisipan ng sarili, which is kamatayan ng ulit? Maalin sa dalawa. Sabi pa dito, and how, whether he will or not, he is even now deciding upon which side of the controversy he will be found. Kahit ngayon, dadating talaga ang time na makikita mo pa rin kung saan ka talaga papanig. Walang neutral. At hindi yung panakot ng Diyos. Total, dalawa lang naman talaga ang nagkokontra na prinsipyo. Liwanag at dilim. White at black. Walang gray area.
Kaya importante na mapag-aralan talaga natin kung meron talagang controversy, issue na dapat, ito yung ating dapat tinatalakay na makita, saan ako papanig? Saan ka papanig? Pero, tanungin natin ito. Sa Bible ba, meron talagang controversy? Baka kay Ellen White lang yan. Yun ang magandang tanong. Siyempre, hindi nga naman tayo mag-istig lang kay Ellen White. Bagamat ginagamit natin siya, pero gusto ng Panginoon na hanapin natin sa Scripture. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Revelation chapter 12. Titingnan natin kung meron talagang labanan o controversy. Ito po, Revelation chapter 12, verse 7. Sabi dito, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Nakipaglaban ng dragon at ang kanyang mga anghel. May mapapansin tayo ditong dalawang punto. Ang dalawang punto ay, saan daw nagsimula ang digmaan na yun? Nagsimula yung digmaan o nagkaroon ng digmaan mismo sa langit. Pag-iisipin mo, langit, di ba, kahit wala kang alam sa Bible, pagka pinag-usapan ng langit, ito yung lugar na mapayapa. Walang away, lahat ng mga naroon ay nagmamahalan, pero katakataka na ipinicture ng Bible na merong labanan, hindi sa lupa nagsimula, kundi dun sa langit. At sino yung magkalaban? Si Miguel, kasama ang kanyang mga anghel, versus yung dragon at ang kanyang mga anghel din. Merong magkalabang dalawa, Miguel and the dragon, tas yung kanilang mga kasama. So, tingnan muna natin, sino ba itong si Miguel? Para makita natin yung broad picture. Kasi, babalikan lang natin, the student should learn to view the word as a whole. Titingnan natin, sino tong si Miguel? Okay, check natin yung word na Miguel. Yan po. Yung word na Miguel ay, o Michael sa English, ay hango sa salitang Hebreo na Mikael. Yan po. Ngayon, nung titingnan natin, sa Greek dapat tiningnan kasi Revelation dapat sa sulat ng Greek yan. Totoo. Pero, nung tiningnan ko yung Greek word na Miguel o Mikael, hango rin po yan sa Hebreong salita. At yun po, ang word na Michael, kasi English, o Miguel sa Tagalog, ay ang kahulugan po niya na ay sino ang katulad ng Diyos. Yun po ang kahulugan ng Miguel. Kaya kung titingnan natin, itong nakipaglaban na ito, laban dun sa dragon, ay kagaya ng Diyos. At wala nang iba, kung sino ang tinutukoy ko yan, wala nang iba na kagaya ng Diyos, kundi si Jesus. Kasi, ito, kung titingnan nyo, sabi ni Jesus mismo, sa John 14 verse 7, ay ganito, basahin ko lang po, hindi ko sinipi na dyan sa ating screen. Sabi dito, sabi niya, nakikilala nyo ako at nakikilala nyo rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakikilala at nakikita nyo siya. Sa verse 9, ang nakakakita sa akin ay nakakakita na rin sa Ama. So tama talaga, ang word na Michael ay bagay na bagay kay Jesus. Therefore, bago nagkatawang tao, si Jesus, ang una niyang pangalan ay Miguel. Ngayon, ang isipan ng iba, hindi arkanghel yan, hindi yan si Jesus. Alam nyo, hindi rin yun maaari. Alam nyo bakit na hindi lang siya basta simpleng anghel? Kasi yung salitang arkanghel, kung titingnan nyo po ang unang Thessalonica 4:16, ay ganito po. Sabi doon, pagbaba na doon ng Panginoon, ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel. Kung titingnan natin, pagbaba pala ang Panginoon, yung tinig niya ay tinig na arkanghel. So, hindi rin pwede na basta lang natin sasabihin na ay angel yan. Kasi kahit si Jesus, mayroon tinig din ng arkanghel. Pag siya dumating, sino pa ba ang dating? Si Jesus. Therefore, si Miguel ay walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya kung babalik tayo sa Revelation chapter 12 verse 7, kung alisin natin yung salitang Miguel, ganito mangyari, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Jesus at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Nakipaglaban ng dragon at ang kanyang mga anghel. Ang tanong na lang ay, sino tong dragon? Alam kong meron na kayong idea yung iba siguro kung sino yung dragon. Pero, i-check talaga natin kung sino ang dragon. Revelation 12 verse 9 ulit.
Sa verse 9, kanina verse 7, eto po ang sabi, at itinapon ang malaking dragon, para malaman natin kung sino ang dragon na to, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang nandaraya sa buong daigdig. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Sino ang dragon? Si Satanas po. So kung babalik tayo dito, nung nagkaroon ng digmaan sa langit, ang totoong magkalaban ay, ang labanan ito ay labanan sa pagitan ni Jesus versus ni Satanas. Kaya may pagpipilian ka. Dahil meron pala talagang totoong malaking labanan na hindi dito sa lupa nagsimula, kundi sa langit. At yun ay katakataka. Sa susunod na natin siguro tatalakayin yung paano siya itinapon. Pinatalsik ba siya dito? Yun ba talaga? Titingnan natin para makita natin kung anong makikita natin ugali ng Diyos sa pakitungo niya nung si Satanas ay bumagsak. Ngayon, alam na ito ng marami na may labanan between good and evil, righteousness and sin. May labanan talaga. At yun ay, ang unang pinuno ng righteousness, si Jesus. Ang pinunong ng sin o ng kasalanan ay si Satanas. Pero tanungin natin, anong uri ng labanan ang tinutukoy dito sa Revelation 12 verse 7? Para naalala ko yung isang pinanood kong video tungkol sa interpretation ng ganito. Siyempre, artist conception lang siguro yon na yung labanan daw dun may mga sword, lasers, na yung langit daw ay parang ganun. Siyempre, konsepto lang niya yon ng war. Pero pag tinignan natin, yung salitang war, eto po, yung war na yon ay polemos sa Greek. Na ang ibig sabihin ay maaaring gamitin literal na labanan o kaya figuratively o paglalarawan lang na may tatlo siyang kahulugan. Sabi ni Tyers, Greek lexicon po yan ang ginamit ko, imbis na si Strong's muna. Pero paras lang sila na ni Strong's. At yung tatlong kahulugan po ay, una, digmaan talaga. Padalwa ay labanan. At patatlo ay pwede yung ituring na alitan o kontrobersya. Sa English po ay ganito, a dispute, strife, quarrel, or controversy. Kaya kung babalik tayo sa Revelation 12 verse 7, ganito mangyari. At nagkaroon ng kontrobersya sa langit. Hindi lagi yung digmaan na literal. Kasi kung titingnan natin, wait lang. Sabi ng Greek lexicon, pwede daw na maalin, pwedeng literal o kaya paglalarawan ng figurative. Pero ibabalik lang natin dito. At nagkaroon ng kontrobersya sa langit. Si Jesus at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban kay Satanas. At nakipaglaban ang si Satanas sa kanyang at ang kanyang mga anghel laban kay Jesus. Ibig sabihin, posible na merong issue sa langit na need nating makita. Pero, anong uring digmaan yan? Digmaan na literal na may sword silang ginamit? May tangke de guerra ba doon sa langit? Tingnan natin, yung word na war na polemos po yun ay pwede nga literal o figurative. Pero, tingnan natin yun sa paglalarawan ni Pablo kung anong klaseng labanan iyon. Tingnan niyo po. Efesos 6 verse 12. Filipino Standard Version. Tingnan natin kung anong uri ng labanan ang tinutukoy ng Biblia kapag sa liwanag ng Efesos 6. Ito po, sabi ni Pablo, sapagkat ang pakikipaglaban, yan din po ay polemos. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo. Kaya hindi natin pwede i-imagine yung labanan dun sa langit na may mga espada sina Jesus. Laban ka na Satanas na may mga espada din. Kundi, ano daw ang klaseng labanan yon? Kundi, laban sa mga pamunuan. Laban sa mga kapangyarihan. Yung word na pamunuan ay principality sa English. Ibig sabihin, ang labanan doon sa langit ay labanan ng prinsipyo. Labanan sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Therefore, ang labanan doon ay labanan o kontrobersya between dalawang prinsipyo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit ginamit ito ni Ellen White kanina. Tingnan niyo po yung education page 190. He should understand the nature of the two principles that are contending for supremacy. Dalawang prinsipyo pala yung labanan doon. Ibig sabihin, hindi kailangan ni Jesus gumamit ng mga warfare na karnal. Yung mga espada, shields, hindi na kailangan yun.
Kasi ang labanan naman pala dun ay labanan ng prinsipyo. Prinsipyo ng katwiran o prinsipyo ng kalikuan. Prinsipyo ng kabutihan, prinsipyo ng kasamaan. Dalawa na labanan. Kaya, habang tinitingnan natin na bakit kailangan ko mag-aral ng Bible, kasi pipili ka at nakita natin na meron talagang labanan doon. Yun yung issue ng mabuti versus masama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na lalaban ako sa Satanas gamit ang mga sandata. Hindi o. Karnal na pag-iisip yan o makasanlibutan. Ang kalaban nga ng kabutihan dito ayon sa Efesos 6 verse 12 ay laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa. Kaya po, ang labanan doon ay war of principle, two principle. Ngayon, paano nagsimula ang labanan ito? Yan muna. Sinong pinag-ugatan? Si Jesus o ang Diyos ba? O si Satanas? Sino sa dalawa? Kasi kung ngayon alam natin na may labanan, ay sino pinagsimulan? Sino? Pero bago natin yan tingnan, para malaman natin ng mas malinaw, tingnan muna natin ang mga prinsipyong ito. Unahin natin yung prinsipyo? Okay. Unang Juan, kasi bago natin sisihin kung sino ang pinag-ugatan ng dalawang labanan nito, bago natin ayun humanap tayo ng masisisi kung sinong pinag-ugatan ng labanang ito, tanungin muna natin yung ilang prinsipyo ng Biblia tungkol mismo sa Diyos. Kasi kung sisisihin natin ang Diyos, tingnan muna natin, baka mapagbintangan natin siya. Tingnan muna natin ang mga prinsipyong ito. At kung sisisihin man natin, ay si Satanas ang may kasalanan, tingnan din natin ang prinsipyo ng Biblia muna para makita natin. Kasi baka ang lumabas, baka babalik pa rin ang sisi, ay sa Diyos pa din kapag mali natin naintindihan. At syempre, kaya ko yung sinasabi dahil naalala ko ito. May nag-aral ng Revelation yung digmaan na sabi niya, sila naman palang may nag-away. Bakit di na lang sila ang mag-resolve ng away niya? Ba't dinamay pa nila tayo? Alam nyo, bagamat parang kalokohan siya na parang nakakatawa siya na tanong, pero sa totoo lang, iniisipin ng maraming tao, o nga naman, dinamay pa tayo. Pero mamaya, mas makikita natin na hindi tayo nadamay ng parang aksidenteng nadamay tayo. Hindi ho. May dahilan. Kaya titignan natin. Pero bago natin tignan, alamin muna natin ang ilang prinsipyo tungkol mismo sa Diyos. Sabi dito sa 1 John 4 verse 8, Tagalog Contemporary Bible, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi diyan sinabi na ang Diyos ay may pag-ibig. Ang Diyos mismo ay pag-ibig o agape. At ang agape ay walang kondisyong pagmamahal. So, tingnan natin yung pag-ibig mismo. Tingnan natin mismo ang ugaling mapagmahal ng Diyos. Unang Korinto 13 verse 4 at saka 6, Tagalog Contemporary Bible. Ang pag-ibig, o pwede natin sabihin, ang Diyos, yan o, kasi sabi dito, ang Diyos ay pag-ibig. Therefore, ang love, yung kanyang karakter na love, at siya ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ito'y mahalagang diin dahil tatanungin kung Diyos ay pag-ibig, bakit nagkaroon ng war doon sa langit between two principles? Bakit lumabas ang kasalanan? Bakit nagkaroon ng evil o ng kasamaan, si Satanas? Yan ang titingnan natin. Pero klaro, ang Diyos ay pag-ibig. At anong klase yung pag-ibig? Ang pag-ibig o ang Diyos ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit. Hindi natin yung hindi marunong mainggit. Ang Diyos mismo ay hindi mainggitin, hindi hambog o mapagmataas, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Kung titingnan natin ito, mapapansin natin na hindi galing sa Diyos talaga ang kasamang nangyari na pinag-ugatan nung labanan doon sa langit. Hindi. Hindi rin siya hambog at yun ay makikita natin mamaya. So, bakit natin kailangang malaman ito mga ganitong bagay? Bago natin sagutin yon, syempre, tingnan pa rin natin na iba pang prinsipyo na malalaman natin. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasamaan. So, kung tatanong natin, sinong pinag-ugatan ng labanang ito? May evidence time, hindi yun galing sa Diyos. Hindi yun gusto ng Diyos. At hindi yun plano ng Diyos na magkaroon ng labanan doon. Pero tingnan muna natin to. 1 John 1 verse 5, Tagalog Contemporary Bible. Titingnan natin po lahat ng
prinsipyo muna para malaman natin sinong pinag-ugatan ng digmaang ito. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesus Kristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ano yon? Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Therefore, hindi pwede natin sabihin na galing sa Diyos o plano ng Diyos talaga yun dahil wala namang kadiliman sa Kanya. Pawang liwanag siya at yung liwanag niya pag-ibig yun. So may mga clue na tayo at may mga tanong din at the same time na so ano nangyari talaga? Ba't nagkaroon ng kalaban ng Diyos? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay gumawa ng kanyang antagonist. Na gumawa siya ng kontrabida at siya, para siya maging bida. Hindi yun totoo. Dahil sa kanya, purong liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Hindi siya mag-iisip ng gano'n. Isa pang prinsipyo. Paano yung mga nilikha niya? Tingnan niyo po. Unang Timoteo 4 verse 4 ng unang Timothy, 1 Timothy, Tagalog Contemporary Bible ulit. Sabi dito, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat. Ang konteksto nito, bagamat ay pagkain mga mabubuti, basta mabubuti, ay tanggapin mo ng may pasasalamat kasi lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero, pag kinuha natin ang prinsipyong ito, pwede pa rin natin yung isama sa pag-apply ng doon sa great controversy o dakilang away doon sa langit. Alam niyo bakit? Kasi nilikha ng Diyos. Ibig sabihin si Lucifer o si Satanas, na makikita natin mamaya kung sino siya talaga, at ba't Lucifer ang pangalan niya, makikita natin na yung nung nilikha siya ay mabuti. Walang itinuring na masama nung una. So, makikita natin, possible na may dahilan kung anong nangyari talaga sa langit. Ba't pumayag ang Diyos na lumabas ang isang kalaban? Kasi ang salitang Satanas po ay kaaway, ang ibig sabihin sa Greek ng salita. Ngayon, kung ang lahat ng nilikha ng Diyos mabuti, so meron siguro tayong dapat malamang isang bagay tungkol sa kasaysayan ng paglabas ng away na ito o ng paglabas ng kasalanan, ng kasamaan kay Satanas. Tingnan po natin. Sabi ni Ellen G. White, kaya dapat maging masailan ito na pag-aaral. Great Controversy, 492, paragraph 2. It is impossible to so explain the origin of sin as to give a reason for its existence. Imposible daw na maipaliwanag mo talaga kung anong pinagmulan ng kasalanan, lalo na kung bibigyan mo pa ng rason kung paano yung lumitaw. Kasi nakita na natin, hindi naman talaga gumawa ang Diyos ng masama. Kaya imposibleng bigyan natin agad ng kahulugan na parang ganito. Baka si Satanas meron ng evil heart ng umpisa. Hindi po, hindi pwede. Imposible yan dahil walang ginawa na ganun ang Diyos na masama. Yet, enough may be understood. May sapat ng bagay tayo maintindihan concerning both the origin and the final disposition of sin. Pero kahit na imposible ipaliwanag kung paano nangyari na sa isang lugar na perpekto ay umusbong ang kasalanan, bagamat para hindi lang parang, kundi imposibleng paliwanag yon, pero sabi dito, pero may sapat ng mga paraan o may sapat ng mga dahilan para maintindihan kung paanong ang Diyos ay nakitungo dito sa sitwasyon na ito. Bakit daw? Yet enough may be understood concerning both the origin and the final disposition of sin to fully make manifest the justice and benevolence of God in all His dealings with evil. Pero may sapat tayong katibayan dito sa Biblia na yung pinagmulan ng kasalanan at yung kanyang kawakasan ay makikita pa rin na ang Diyos ay patas, mabait at mapagmahal kahit na dun sa kanyang paghatol sa kasamaan. Pero, malinaw, hindi natin pwedeng sabihin na, baka naglikha ang Diyos na imposible yon. Kaya nga, sabi pa niya dito, nothing is more plainly taught in the scripture than that God was in no wise responsible for the entrance of sin. Hindi natin pwedeng sa Panginoon yun. Dahil malinaw naman sa ating mga ebidensya. Babalikan ko lang Linaw, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasamaan. Therefore, hindi niya ito create.
Hindi niya ito plinaano na parang sa mga palabas na nakikita natin conspiracy theory. Hindi po. At sa kanya, walang anumang kadiliman. At lahat ng nilikha niya ay mabuti. Kaya sabi dito, malinaw na hindi ang Diyos ang may pakanak o pasimuno ng pagpasok ng kasalanan. That there was no arbitrary withdrawal of divine grace, no deficiency in the divine government that gave occasion for the uprising of rebellion. Kaya hindi pwede natin isisi sa Diyos. Bagamat maraming tao ang sumisisi sa Kanya, gaya ng ganitong tanong, kung Diyos ay pag-ibig, bakit kung maraming pagdurusa? O nga naman. Pero kahit ganun, hindi ka sinisisi ng Panginoon kung napapaisip ka ng ganun, kapatid, na nakikinig o nanonood. Kaya lang, kailangan mo lang malaman para yung pagpili mo ay mapili mo yung buhay. Ang mapili ko ay buhay pa rin ng Diyos at hindi ang sarili. Kasi hindi ito parang, kasi pagka binigyan natin ng rason kung bakit umusbong ang kasalanan dun sa langit, kung saan dun ay pinag-aharian ng Diyos, kung mabibigyan natin ng rason, lalabas, depekto, yun ang deficiency. Depekto pala ang government ng langit. Ang gobyerno ng langit, pero hindi yun totoo. Bagamat pwede yung i-insist ni Satan sa ating isipan. Pero hindi totoo. Sabi pa dito, sin, ang kasalanan, is an intruder, manghihimasok, for whose presence no reason can be given. Wala ka talagang pwede dahilan. At ito po, ang konteksto nito ay hindi yung sa ating nakaranasan. Kasi kung tutuusin, tayo, bagaman pinilinin natin, hindi naman tayong originator. Ang konteksto nito ay yung origin ng sin kay Satan. Yung pasimula ng kasalanan sa puso ni Satanas, hindi sa atin. Kasi tayo, bagamat pinili natin yon, naging biktima lang din po tayo. Bagaman, totoo, tayo pa rin pumili sa kasalanan. Pinili ni Adan ng pagkakasala. Pero, walang dahilan ito para kay Lucifer o para kay Satanas. Sa iba dito, it is mysterious, unaccountable. Hiwaga to. To excuse it, kung bibigyan natin ng dahilan, si Satan kasi hindi din patas sa Diyos. Kung bibigyan natin ng dahilan, to excuse it, is to defend it. Kapag binigyan natin ng dahilan, parang pinagtanggol natin si Satanas. Could excuse for it be found or cause be shown for its existence, kung mabibigyan natin ng dahilan kung bakit ganun talaga si Lucifer ganito. Pagka nabigyan natin ng dahilan, sabi doon, it would cease to be sin. Hindi na yung kasalanan kung nabibigyan mo ng dahilan. Yung pag-usbong ng kasamaan kay Satanas. Hindi na yung kasalanan. Kaya nga, ang tawag ng Biblia sa kasalanan ay ikalawang Thessalonica 2:7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan, yun ang tawag niya. Hiwaga siya. Kaya hindi mo siya maipapaliwanag sa context na kung paano yun umusbong kay Satanas. Hindi mo yun mapapaliwanag. Kung ipapaliwanag mo yun, parang pinagtanggol mo na rin siya. Hindi. Maaring may malaman lang tayo. At ito po ang sabi. Sabi naman ni E.J. Waggoner, isa uling quotation mula sa isang Adventist pioneer na ito. Sabi niya sa Signs of the Times, October 21, 1886, page 640, paragraph 5, now, since sin would cease to be sin if an adequate reason for its existence could be given, dahil nga titigil mo, hindi na magiging kasalanan kapag may rason pa kung bakit yun ay umusbong, titigil na yung magiging kasalanan . Ngayon, dahil hindi ngayon pwede, it is evident that the origin of sin cannot be explained further than to say that it originated in the breast, yung heart of Satan. Tagalogin natin. Kung hindi yan pwedeng paliwanagan o bigyan ng dahilan kung bakit umusbong yon, malinaw na ipinapakita na ang pasimulan ng kasalanan ay hindi na natin pwedeng hanapan pa ng ibang dahilan malibang ito'y nagmula mismo sa puso ni Satanas. Bagaman hindi create ng Panginoon si Satanas na yung heart niya ay magiging masama, hindi gaya sa atin na
Dahil may sinful nature na tayo, talaga masama na yon. Pero sa kanya, perfecto yun. At makikita natin mamaya, hanggang doon lang pwede nating alamin ang pinagmulan ng kasalanan. Hindi na natin pwedeng lagyan ng lagpas pa doon. Kasi pag nilagyan na natin, ang lalabas, kanino galing, ay mapapagbintangan uli ang Panginoon na maawain. Na walang kagustuhan sa kasalanan. Hindi yun pwede po. Kaya hanggang doon lang, nagsimula yun sa malayang pagpili ni Satanas. Ngayon, tingnan natin talaga kung anong matututunan natin sa kasaysayan ni Satanas. Para makita mo, bakit yung nag-aaral? Para makita mo ang pagpipilian. Totoo, gusto ng Diyos na piliin mo siya, ang buhay niya, na mag-dwell sa'yo, manirahan sa'yo, pero hindi naman patas kung hindi natin makikita din yung buong picture ng labanang ito. Kasi pwede pa rin magsabi si Satanas, ang daya, kagaya nung kay Job, ang daya kasi pinagpapala mo siya eh. Ipakita mo sa kanya reality ng buhay. Yung ganon, hindi kasi pwede na isang side lang makita mo. Gusto ng Panginoon, dahil patas din siya, sige, pagbigyan na makita din kung anong kasaysayan ni Satanas. Hindi para itulak tayo ng Diyos doon kay Satanas, kundi para mas makita mong ako ang totoong nagmamahal sa'yo. Minsan kasi bulag tayo sa realidad ng labanang ito. Ngayon, simulan natin. Siyempre, may dalawa lang akong aklat na alam na pwede nating tingnan sa kasaysayan ni Satanas. At maaaring sa umpisa, malilito ang mga nakikinig. Bakit parang hindi naman si Satanas ang tinutukoy dito? Kagaya po nito. Ito po, Ezekiel 28 verse 11 at saka 12. Ang konteksto nito, yung makikita nyo naman po, babasahin ko lang muna. May sinabi pa ang Panginoon sa akin, kay Ezekiel. Anong sabi niya? Anak ng tao, managhoy ka para sa hari ng Tyre o Tiro sa ibang salin. Ang konteksto nito yung hari ng Tyre. Pero pag binasa niyo po yung kabuuan ng Ezekiel chapter 28, mapapansin niyo na ang words na hindi lang para sa hari ng Tyre. Parang yung hari ng Tyre ay nire-representahan ng isa pang being. Sabi pa ni Ezekiel dito, sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoon. Ulit, sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, noon, larawan ka, o tatak sa ibang salin yan, sa ang Biblia, noon, larawan ka ng isang walang kapintasan, puspos ng kaalaman at perpekto sa kagandahan. Pansinin niyo po, si Satanas sa larawan ng hari ng Tyre, nung una siyang nilikha ng Panginoon, kaya katakataka, mystery talagang nabuo sa kanya ito. Dahil nung ginawa siya, nilikha siya ng Panginoon, ang totoo, walang kapintasan siya. Puspos ng kaalaman, which is, ang kaalaman na naman, makakuha mo yun kay Kristo. Ibig sabihin, meron siya nun, at perfecto siya sa kagandahan. Kung titingnan natin, wala siyang bahid ng kahit anong karumihan. Yung puso niya ay perfect na ginawa sa kanya. Pero sa katauhan na ng hari ng Tyre, inilalarawan ng Panginoon si Satanas. Makikita niyo mamaya sa context po. Sabi pa nga ni Ellen G. White sa Bible commentary, God made him good and beautiful as near as possible like himself. Grabe. Kaya mapapansin nyo, at saka katakataka din dito, yung mga words na walang kapintasan, puspos ng kalaman at perpekto sa kagandahan, ay puro yung yung karakteristik ng Diyos. Kung babasahin nyo po ang Awit 104 verse 24 at saka Awit 27:4. Pero hindi nagdadamot ang Diyos na gusto niyang ibahagi yung walang kapintasan niya, puspos ng kaalaman at perpekto sa kagandahan sa kanyang nilikha na si Lucifer. Na sabi ni Ellen White, sobrang lapit na niyang maging kagaya na mismo ng Diyos. Near as possible, like himself. Pero tingnan niyo po, eto, sa verse 13, makikita nyo na hindi ang hari ng Tyre ang nasa isipan lang ng Diyos nung kinakausap niya si Ezekiel. Ezekiel 28, verse 13, ang sabi, nasa Eden ka pa noon, sa halamanan ng Diyos. Wala naman dun ang hari ng Tyre.
Eden. Ibig sabihin, nilalarawan lang ang hari ng Tyre, bagamat may message siya sa hari ng Tyre dun sa time ni Ezekiel, pero nilalarawan siya ng mas malaki mang picture ng isa pang being, which is si Satan, si Satanas. Nasa Eden ka pa noon, sa halaman ng Diyos, napapalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato, gaya ng ruby, topaz, esmeralda, chrysolito, onyx, jasper, sapphire, turquoise at beryl. Napapalamutian ka rin ng ginto na inihanda para sa iyo noong araw ng kapanganakan mo. Pansinin niyo po dito, ang itsura ni Satanas ay walang sungay, walang buntot, at hindi kulay pula. Dahil ang pinipicture out ng ating napapanood ngayon. Pero hindi po yun ang itsura ng kaaway ng Panginoon. Kundi isang maluwalhating nilalang. Kasi yung mga pag pinagsama-sama natin yung mga ruby na yan, ruby, topaz, esmeralda, ay nagbibigay color habang siya nagliliwanag pa, kasi puspos siya ng kaalaman, kagandahan. Pero alam nyo ba na sa Daniel 11 verse 38, napaghahambingin natin ito. Alam nyo, yung pagkakaroon ng sari-saring mamahaling bato, itong mga mamahaling bato, precious stones, alam nyo po, pag binasa nyo yung Daniel 11:38, ang tinutukoy dyan ay pagpaparangal pa ng Diyos. Grabe yung paglikha ng Diyos kay Lucifer, to the point ay binigay niya yung todo niya. Parangalan lang yung kanyang nilikha. Although, hindi na niya siya worthy, pero out of love. At baka sabihin nyo, ay bakit yung ibang angel, ganun din, patas lang Diyos, pero special ang treatment niya dito. Hindi dahil favorite niya to. Kundi meron siyang layunin, bakit niya ginawan ng ganun si Lucifer. Pero mapapansin pa natin dito, yung mga bato din po na yun ay katakatakang nasa kanya. Pero yun din po yung nasa breastplate, pectoral sa Tagalog yun eh. Breastplate na nandun sa kasuotan ng punong pari ng Israel. So, ang lalabas, kaya siya ginawang ganun ng Panginoon. Gusto niyang siya mag-represent. Representative na kung anong kayang gawin ng Diyos. O model na kung anong kayang gawin ng Diyos sa bawat individual na tao. O bawat individual na nilalang. Wala pa palang tao doon. Kaya makikita natin. At syempre, ang punong pari, kung tatanungin natin, di ba siya ang kinatawan ng bayan ng Diyos sa harapan ng Diyos? So, ang lumalabas, si Lucifer ay parang kinatawan ng mga anghel, ng buong anghel, sa harapan ng Diyos. Yun ang layunin niya. Para makita pa rin, kaya nga ng Diyos luwalhati na isang tao. Bigyan ng kaluwalhatian pala, sorry. Bigyan ng kaluwalhatian para makitang ang Diyos ay hindi madamot. Ibinigay niya lahat. Ibinigay niya. Tapos meron pang isa po. At wait lang po. hindi ko gusto ito malimutan. Inihanda na yun sa kanya. Kung ilalarawan natin to parang ganito. Nung ang aking anak na si Genesis ay hindi pa lumalabas, ano sa tingin niyo ang una naming ginawa? Bago siya lumabas bago siya panganak. Siyempre, binila namin ng mga damit. Akala kasi namin dati, lalaki siya eh. Kaya pang lalaki yung mga hinanda namin. Pero kung titingnan natin, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, inihanda na yun noong araw ng kapanganakan paglikha kay Satanas. Kung i-imagine ko, tuwang-tuwa ang Diyos na itong creature na ito, gusto ko itong mag-represent ng aking character. Mas meron pa. Ipapakita ko lang po na hindi talaga Diyos ang nag-implant sa kanya. Yun ang gusto ko pong idiin po dito ng kanyang kasamaan. Ito po, sa Ezekiel 28 verse 13, meron pong nakalimutang isulat ang pagkasali na ito. Hindi niya ito binanggit ng Tagalog Contemporary Bible. Kaya humanap po ako ng ibang salin at ito po ay matatagpuan sa Ang Biblia ng Ezekiel 28:13. Yung bandang dulo kasi ay sa English, pag tinitingnan po yun, meron talagang words na hindi binanggit kasi dito parang pinaikli na lang siguro nung version ng Tagalog Contemporary Bible. Pero dito po sa Ang Biblia, mas nakita ko na
sakto yung pagkakasali nila na kung sa English ibabase. Sabi po dito, at ang pagkayari, yan, hindi lang basta napapalimutan rin ng ginto, pero at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Pag plauta, pandereta o tamburin, ano yan? Di ba yan ay musical instruments? Si Lucifer o si Satanas, alam na ng iba na yun ang pangalan niya, pero mamaya titingnan pa natin yung kahulugan ng name niya, ay ang mission niya ay magbigay joy through music. Pero sabi dito, at ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta ay nasa iyo. Sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Yun yung dito. Pero dito parang ginto lang. Dito mas malinaw. Pero yung word na pagkayari, sa English po ay workmanship. Kung nakikita nyo sa inyong mga King James Bible, yung po ay sa Hebrew yung salita ay milaka. Nang ibig sabihin ay ministry, employment, or yun yung kanyang office. Kaya kung babalik tayo, nung nilikha ng Panginoon, si Satanas o si Lucifer, ang kanyang ministry o yung office na pinaghanda sa kanya ng Panginoon ay, gusto ko ikaw ang musician. Hindi ka lang representative ko ng aking character o model ka, kundi gusto ko rin ikaw ang leader ng mga musician sa langit. Tapos ito pa, yun ang kanyang ministry. Kasi yun ang ibig sabihin ng salitang pagkayari. Ministry. Yun ang kanyang work. At yung highest work niya ay magbigay joy sa mga tao, sa mga angel, para mas purihin pa rin ang Panginoon na mapagpakumbabang nagbibigay ng kanyang kaloob sa lahat. Yun ang work niya, isang glorious work. Ibig sabihin, knowledgeable si Lucifer o si Satan bago siya bumagsak about sa music. Knowledgeable siya sa music before bumagsak siya sa kasalanan at sa kasamaan. Meron pang isa. Ezekiel 28 verse 14. Ito pong sabi, hinirang kita. Ginagamit na yung hinirang sa pinahiran, di ba? Pero dito, hinirang kita bilang kerubin na magbabantay sa banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Sabi ko kanina, pinag-uusapan, di ba, sa Ezekiel 28 verse 11, yung context ay yung hari ng Tiro. Pero mapapansin nyo dito na hindi naman kerubin ang hari ng Tiro, ng Tyre. Kaya kung titingnan, ang nilalaraw ng hari ng Tyre ay si Satanas. Dati, bago siya bumagsak. Pero si Satanas din na hindi lang basta representative, hindi lang basta siya pinuno ng mga musician, kundi siya din ay tagabantay. Ang yung salita pong kerubin ay hindi lang basta tagabantay, siya din ang taga-depensa. Alam niyo yung banal na bundok na tinutukoy ng Panginoon, nandun ang kanyang sanctuaryo. Exodus 15 verse 17. Yung banal na bundok niya ay yung mismong pinagtatayuan ng kanyang sanctuaryo o ng kanyang trono. Ibig sabihin, kaya nga dito po, lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na mga bato. Ibig sabihin, si Satanas po ay tagabantay ng kaban ng tipan o trono ng Diyos doon sa langit bago siya bumagsak. Ganun na lang ang ginawa ng Diyos kay Satanas para ipakitang wala ko intensyon na maging kalaban ka. O maging kalaban ka ng aking anak na si Jesus. Hindi. Kaya kung titignan natin, kung isa-summary natin yung buhay ni Satanas sa pinakasimpleng yung early life ni Satan, sa pinakasimpleng paraan, ganito ang lalabas. Una po, perpektong anghel na nilikha na halos katulad na ng Diyos. Grabe. Isa pa, puspos ng kaalaman at kahusayan, at yun ang lahat ay nakuha niya kay Kristo dahil si Kristo lang naman ang wisdom ng Diyos. Unang Korinto 1:24, nakuha niya. Punong-puno ng karangalan. Isa pa, naninirahan ang kalwalatian ng Diyos sa kanya kasi simbolo yung mga mamahaling bato ng glory of God.
Ibig sabihin, nung una, si Jesus ay nagdedwell sa kanya, fully yung character ni Jesus na nagdedwell sa kanya. Panglima, kumakatawan para sa lahat ng mga anghel sa harapan ng Diyos. Representative siya. Para ipakita ang Diyos ay mabuti pa rin kahit sa ibang mga anghel na walang ganong posisyon. Isa pa, pinakamataas na pinuno ng mga manunugtog sa langit. Isa pa, itinalagang tagabantay ng sanktuaryo at ng trono ng Diyos. Yang lahat ng yan, inilagay ko po para ipakita na walang excuse talaga si Satan na maglabas ng kanyang kasamaan. Mapapansin niyo po, mabuti sana kung ang trato ng Diyos sa kanya ay talagang parang basahan, parang kalunos-lunos ang pagtrato sa kanya, maaaring pwede siyang maging villain. Pero hindi. Buong-buo, makikita natin na ibinigay ng Diyos ang lahat para magsilbi siyang testigo ng Diyos ay pag-ibig. Sana kay Lucifer o kay Satanas. Pero, ito po malungkot na balita tungkol sa kanya. Ezekiel 28 verse 15, ang Biblia, ikaw ay sakdal, yun po ay perpekto, ikaw ay perpekto sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Napansin niyo ba yung contrast? Perpekto naman siyang ginawa. Pero dahil binigyan din siya ng freedom of choice, mas pinili niyang mag-produce ng kasamaan. Ngayon, saan niya nakuha yun? Hindi ko alam. Hindi ko din may papaliwanag. Pero sa tingin ko, pinili niya talaga kaya wala siyang excuse. Pinili niyang gawin yung gagawin niya. Titingnan niyo natin mamaya. Pero at least, nakita natin, binigay na ng Diyos ang lahat. Pero alam niyo ba, meron lang hindi maaaring ibigay ang Diyos kay Lucifer. Dito sa ating mga nakitang summary. Alam niyo kung ano yon, yung hindi niya binigay, na hindi naman talaga pwedeng ibigay? Isa lang, yung likas niya bilang Diyos. Ano yon? Yung pagiging creator. Yun na hindi niya pwede ibigay. Kahit anong pilit niya ibigay, siguro hindi niya yung pwede ibigay. Yun lang ang hindi niya pwedeng ibigay. Sa tao man o sa anghel na ito. Alam niyo, pag naisip ko yun, hindi kaya yun ang dahilan bakit ang dami-daming mga superhero movies? Dahil gusto ng tao, at syempre, yun din ay makikita natin mamaya na gusto rin ni Satanas na maging God. Na hindi naman pwedeng makuha nila. Dahil hindi na yung makukuha nila. Yun lang ang likas ng Diyos na hindi natin pwedeng makuha. Dahil hindi na tayo kayang mag-create. Ngayon, kung nakita ang kasamaan sa kanya, bagamat noong umpisa ay perfecto siya, pero pinili niya na ang kasamaan ay ma-cherish. At umimbento siya. Siyempre, sa kanya nag-origin, siya nag-imbento ng kasalanan. Ano ang kasalanan o ano ang pinag-ugatan ng kasalanan ito? Tingnan natin po ng isa-isa. Kaya po makikita nyo, pinili niya yun. Hindi siya pinilit ng Diyos, hindi siya kinontrol ng Diyos na parang robot, pinili niyang imbentuhin ang kasalanan o ang kasamaan. Kasi natagpuan sa kanya. Tingnan niyo po ito. Sabi ko kanina, 2 aklat lang alam ko na patungkol kay Satanas o kay Lucifer sa kanyang kasaysayan. At ito po, kung kanina Ezekiel, ngayon naman ay Isaiah. At least makikita nyo, gospel pa rin ba pag ka-uuwi nito? Opo, gospel pa rin. Walang iba. Ipinapakita lang natin kung gaano natin kakailangan si Kristo sa kasaysayan ni Satanas. Ipinakita lang natin paglalarawan. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po. Nahulog ka mula sa langit. Ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Yun po ang ibig sabihin ng Latin word. Latin kasi yung Lucifer. Yung Latin word na translation para sa equivalent ng Hebrew na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Pero yung word na Lucifer, yung tala sa umaga po kasi na word, ay, eto po, kung tatanungin natin, yan po mismo yung titulo ni Jesus. Saan mababasa po? Eto lang, iano ko lang po kung saan mababasa sa 2 Pedro
1 verse 19, Revelation 22 verse 16, ikalawang Korinto 4 verse 6. Pag pinagsama-sama nyo yan, ang totoo, ang original na son of the morning o day star sa ibang salin, ang original po talaga ay si Jesus. Paano yun napunta kay Lucifer? Simple lang po. Nung unang nilikha ng Panginoon ang mga anghel, ang nagdedwell o naninirahan sa kanila ay ang banal na espiritu. At pag binasa po ang Roma 8 verse 9 to 11, kapag nanirahan ang banal na espiritu sa puso, parang si Kristo na rin ang naninirahan. So, ibig sabihin, nung umpisa, kaya ang pangalan ni Tala sa umaga dahil si Kristo ang nagliliwanag pa sa kanya. Nung hindi pa siya nakakaisip ng kasamaan. Nung hindi pa niya piniling gumawa ng kasamaan. Nung panahon na hindi pa siya ume-embento kasi siya inventor ng kasalanan. Kahit siya, si Kristo ay nanirahan sa kanya pamagitan ng banal na espiritu sa puso niya. Pero napansin niyo ba? Nag-umpisa na siyang bumagsak bago pa siya bumagsak ng tuluyan papunta sa lupa. Pansin niyo, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinawag na tala sa umaga. Papaanong bumagsak siya bagamat hindi pa siya totally nag-fall? Tingnan niyo po kung saan ang kanyang kung ano yung kanyang kinabagsak na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Kaya po, kanina sabi ko, tatalakayin natin yung ipinatapon siya ng Panginoon kasi possible na inaakala natin sinipa siya palabas ng langit. Baka hindi natin nakikita ang tamang pag-uugali ng Diyos dito. Tingnan po muli natin. Ito ang dahilan ba't siya bumagsak. Hindi dahil binagsak siya ng Diyos, kundi merong nagpabagsak sa kanya. Isaiah 14 verse 13, sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan sa bandang hilaga. Napansin niyo po yung salitang ako, ko, aking trono, ko, ako. Ang pinag-ugatan ng kanyang pagbagsak ay hindi na siya nakatingin kay Kristo. Nakatingin na siya sa kanyang sarili. At sinabi niya sa sarili niya, pangarap ko akyatin yung langit. Pangarap kong ilagay yung aking sariling trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Pansinin niyo po yung wordings dito ni Satanas o ni Lucifer. Ang gusto niya ay siya ang maging focus ng mga angels. Nakikita natin yan mamaya dahil yung simbolo ng bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok. Yun ang kanyang gusto. Samantalang ibinigay na sa kanya itong lahat. Pero ang gusto niya ay hindi lang ito, kundi maging higit pa sa Diyos. Alam niyo bakit ko nasabi? Tingnan niyo po. Isaiah 14 verse 14, aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taas ang Diyos. Nung una niyang naisip na, wow, nasa akin ang lahat. Nung una niyang naisip, syempre, yun naman na natural na may isip. Pero sa kanya, hindi ito dapat naging natural sana. Sa atin, na meron ng sinful nature, magiging natural yun, na yun talaga ang sinful nature. Pero sa kanya ay unti-unting gumapang ang pagmamataas. Bagamat, kahit siya mismo, nagulat siya siguro sa kanyang, bakit nakakaisip na ako ng ganito? Kasi binigyan siya ng freedom of choice. Pero kung sana, yung ganong bagay, ay tingon pa rin niya ang kanyang isipan sa Panginoon. Ma-overcome yung ganon. At hindi mag-exist. Pero isang misteryo talaga ang pagkalika ng kasalanan, pag-imbento ng kasalanan sa kanyang puso. Walang ibang gumawa nun, kundi siya. Dahil dito sa kanyang pag-iisip. Nawala siya ng focus kay Jesus. At gusto niya maging kagaya ng Diyos. Pero hanggang kagaya ba ng Diyos? Ang tinutukoy po ditong at magiging gaya ng Diyos ay hindi positibo. Sa atin kasi, kailangan naman talaga tayo maging kagaya ng Diyos. Pero sa ugali. Pero yung kanya ditong hinahangad ay hindi sa ugali ang tinutukoy niya, kundi sa kapangyarihan, sa authority,
Yun kung papansinin niyo po, ang Isaiah 14 verse 13 at saka 14, ang gusto niya ay maging kagaya ako ng Diyos sa power. Eh syempre, sino ang kanyang tinatarget? Ang ama o ang anak? Syempre po, ang una niyang target ay kung sino yung kalaban niya sa Revelation 12 kanina, si Miguel, di ba? Ibig sabihin, ang target niya ay hindi lang yung ama, bagamat padadama yung ama, pero ang pinaka-target niya ay alisin sa pwesto ang anak. Dahil yun ang kanyang kalaban. Sa kanyang pag-iisip, sa kanyang imahinasyon, na unti-unting nagiging corrupt. Bagamat yun ay nilikha ng Panginoon na perpekto. Lesson na makikita, ang gusto ng Panginoon, kaya gusto niyang piliin mo siya, ay dahil yun doon ka safe. Dahil yun ang kinabagsak ni Satanas na ayaw mangyari sa'yo. Itong dahilan ba't kailangan ma-crucify si self? Dahil kung hindi, kagaya lang tayo noon. Although, tayo, ang pinagkaiba natin kay Lucifer ay siya mismo nag-imbento noon. Napaka-misteryosong pag-iimbento niya. Bakit nangyari sa kanya? Hindi ko may papaliwanag. At sabi ng Spirit of Prophecy, hindi mo kailangan paliwanag. Pero sa atin, alam natin na ang pinagmulan naman ng ating pagtingin sa sarili ay galing sa kanya, nag-imbento kay Satanas. Pero yun, tingnan niyo po, hindi lang gusto ni Lucifer o ni Satanas na maging gaya ng Diyos sa kapangyarihan. Ito mismo. Kaya, Ezekiel 28, babalik po tayo sa Ezekiel 28 verse 6. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing dahil ang tingin mo sa sarili ay isa kang Diyos. Yun ang dahil na gusto niya maging kagaya ng Diyos kasi feeling niya, Diyos din talaga siya dahil dun sa binigay na karangalan sa Kanya. Parang na-feel niya na, aba, Diyos din ako, kung ganito ko kalwa lahat, tinitingnan din ako ng iba, parang, baka Diyos din ako. Ang inisip na niya sa sarili niya, hindi lang basta maging kagaya ng Diyos sa power, baka isa din siya ang Diyos. At take note po, ginawa ni Ezekiel na maliit na letter D, yung Diyos dito, nakakontra nung letter D na malaki sa pangalang Diyos. Alam niyo bakit po? Kasi hindi siya Elohim. Pero akala niya sa sarili niya, Diyos na siya. Malinaw na ang focus niya ay sarili and siya mismo ang kauna-unahang nilalang na nawaglit ang pagtingin kay Kristo. Itinuring pa nga niyang kalaban si Kristo. Yun ang lesson. Bakit importanteng tingnan si Jesus? Tingnan ang Ebanghelyo. Kasi, kung si Lucifer nga na perpekto, ay nakaisip pa ng ganun, bagamat misteryoso, ikaw pa kaya at ako na merong makasalanang likas. Anong basihan ng kanyang unti-unting pagbagsak? Tingnan niyo po ito. Anong basihan? Bagamat tinitingnan niya ang sarili niya. Ano yung makikita pa natin na basihan ng unti-unti niyang pagmamataas? Ano yung basihan pa? Titingnan po natin kung ano pa yung unti-unting nangyari sa kanya. Tingnan niyo po. Nung inisip niya sa verse 6 na feeling niya ay Diyos na siya, ito po, sa Ezekiel 28 verse 17. At wait lang po ha, bago natin basahin to, nagkaroon siya ng ganong kaisipan dahil sa karangalan. Pero, yung karangalang binigay sa kanya ng Diyos ay hindi naman ang purpose nun para parangalan ng sarili niya. Ang purpose nun kaya siya ibinigay dun para mas lalong maging saksi siya sa ginagawa ng Diyos sa kanya. Ang lesson po ay, kapag binigyan ka ng talento, hindi para sa glorify ang sarili mo. Kaya hindi mo pwede sisihin sa Diyos na, bakit ako binigyan? Yun pala, hindi naman i-glorify sa sarili. Hindi ho talaga. Ang totoo, para yon maging saksi na mabait at pag-ibig pa rin ang Diyos. Tingnan niyo po ito. Sa verse 17 ng Ezekiel 28, naging mayabang ka dahil sa resulta na yun. Bakit daw? Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo. Nasaan na ipapuri yun sa Diyos. At ang karunungan mo'y, yung karunungan binigay sa kanya ni Kristo dahil kay Kristo yon, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para ano? Para maging sikat ka. Medyo modern yung pagkakagamit ng Tagalog Contemporary Bible para sumikat. Pero same yung principle. Kasi alam niyo bakit? Ang Diyos ang tinitingala ng lahat bilang pinagmumula ng pag-ibig, ng
kaayusan sa buong San Sinukob nung panahon na hindi pa na-create sina Adan at Eva. Pero, kung babalikan natin ang Isaiah, gusto rin niyang makisingit. Ito yung lesson. Gusto ni self na makasama din sa larawan. At hindi lang yung basta makasama sa larawan, gusto niyang alisin ang pagtingin ng mga angel sa kanilang tagapaglikha, sa kanilang ama. Yun ang gusto niyang gawin. At si Satanas, hindi niya napapansin to siguro noong moment na to, pero napapahiwalay na siya sa buhay. Kasi ang Diyos ang buhay. Pag humiwalay ka sa buhay, anong meron sa'yo? Siyempre, kamatayan. At yun ang hindi napapansin niya that moment. Kasi sabi dito, ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari upang magsilbing babala sa kanila. I-take note lang natin, siguro gamitan natin yan sa part 3, yung word na ibinagsak kita. Na ang lalabas ba, Diyos ang naghatol sa kanya para ibagsak, o there is something more. I-take note lang po ninyo, i-remind nyo lang po ako sa ating part 3. Okay, at least nakita natin, gusto talaga ni Satanas na palitan ang Diyos. Kaya hindi katakatakan, ang tawag sa kanya ay Antikristo. Kasi ang salitang anti ay kapalit o kahalili. Gusto niyang palitan ng Diyos sa mata ng mga anghel. Verse 5 ng Ezekiel 28 verse 5, dahil magaling ka sa pangangalakal, lalo pang nadagdagan ang kayamanan mo at dahil dito'y naging mapagmataas ka. Merong bagong ingredients na ginawa na naman ang originator ng sin, si Satanas. Ito po, yung word na magaling ka sa pangangalakal, tinignan ko po yan, wait lang, yung magaling sa pangangalakal, di ba pagka ginagamit natin yung magaling sa pangangalakal, di ba yan yung mga mabubulaklak na salita, tama? Na may mga time, hindi na totoo yung sinasabi. So, kung titignan natin dito, ginamit na ni Satanas ang mabubulaklak ng salita para lihim siyang makapasok sa isipan ng mga anghel. Tingnan nyo, dahil magaling ka sa pangangalakal, at ang hari ng Tiro ay magaling din sa pangangalakal, kaya nilarawan doon si Satanas, lalo pang nadagdagan ng kayamanan mo, which is yung kanyang mga kakampi. At dahil dito'y naging mapagmataas ka. Kaya na feeling niya ulit, marami ako nakakakumbinsi. Kinaisip niya, baka totoo talaga yung argument ko. Alam niyo, niloloko niya lang ang sarili niya. Unting-unting napapansin niya, habang tumitingin siya ng tumitingin sa sarili, nabubulag siya sa sarili niyang pandaraya. Siya ang hari ng pandaraya, pero siya rin ay nabubulag sa sarili niyang sinasabi. Pero hindi lang gusto ng Panginoon sa kanya. At kung papansin niyo anong nararamdaman ng Diyos sa ganitong pagbagsak ni Lucifer, ito po, hindi siya natutuwa. At makikita pa natin yun sa susunod na episode kung anong move ni Jesus. Kasi hindi niya gustong pabayaan itong kanyang mahal. Mahal niya si Lucifer at hindi niya gustong mapahamak siya. Siyempre, may gagawin siya. Ngayon, ang tinitingnan lang natin ay kung anong nangyayari sa pagtingin ni Lucifer, ni Satanas sa kanyang sarili. Nagkakaroon siya ng kakampi. Bakit kailangan niya yung kakampi niyon? Tingnan niyo po. Revelation 3, verse 4, Revelation 12 pala, sorry. Verse 3 and 4, Tagalog Contemporary Bible. Sabi dito, may isa pang kagilagilalas na bagay ako nakita sa langit. Isang malaking pulang dragon, si Satanas yun, verse 9, na may 7 ulo at 10 sungay na may korona sa bawat ulo. Tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin. Yun po'y anghel. Pag babasahin niyo po ang Revelation 1 verse 20, simbolo na ang anghel ay mga bituin. Ulitin ko po, yung dragon na yon, ang sabi dito sa huling bahagi ng talata na pulang dragon, na si Satanas, tinangay ng buntot niya ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Therefore, kaya siya gumamit ng magaling sa pangangalakal, yung mga mabubulaklak na salita, ay para makuha niya yung mga kakampi niya, na nadaya niya. Kaya kung titignan natin, bagamat pinili din ng mga anghel na yon na pumanig kay Satanas, siya pa rin ang number 1 promoter at originator ng sin. At mysterious yun para sa kanyang puso. Kasi hindi man siya create ng Panginoon na perfecto na magkalaban o makasalanan. Hindi. Siya ang gumawa sa kanyang sarili. At alam niyo bakit po buntot yung ginagamit? Ang word na buntot ay, syempre, ang buntot ay lagi nasa likuran. So, makikita natin na patago
ang lihim na plano nito. Ganito din po kasi yung yung ginamit ni Satanas kay Eva. 'Di ba? Ang sabi sa Genesis 3 verse 1, tuso yung ahas. So patago yung kanyang style, yung kanyang paraan ng pag-atake sa Diyos. Kasi hindi pa siya pwede magpakita na akong kalaban. Hindi pa. Habang nabubuo sa kanya kasi posible na hindi rin niya naiintindihan kung ano nangyayari sa kanyang sarili. At that moment, na kung lumapit siya kay Jesus, na si Jesus ay gustong tumulong bago pa siya lumapit. Gusto siyang tulungan ng buong kadyusan, banal na espiritu, ama at anak. Gusto siyang tulungan. Pero hindi. Itinuloy lang niya ang kanyang pakikipaglaban sa mapagmahal na Diyos. At ito po, alam niyo kung bakit hindi mahalaga na malaman natin kung bakit siya gumamit ng ganito? Kung gumamit siya ng pananalitang mabulaklak, ibig sabihin gumamit siya ng pagsisinungaling din na hindi rin totoo. At alam niyo bang nakita din ito ni Solomon sa isang prinsipyong ganito? Kawikaan, Proverbs 10 verse 18, ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling. Therefore, kung gumamit si Satanas ng mga mabubulaklak na salita at siyempre, ang isa doon sa mabubulaklak ay pagsasinungaling, ibig sabihin meron na siyang nabubuong lihim na galit. Kasi sabi ang prinsipyo ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling. At ang naninira sa kanyang kapwa ay hangal. At ito yung makikita natin. Kasi tingnan niyo po, si Jesus mismo nagsalita nito tungkol kay Satanas. John 8:44, Tagalog Contemporary Bible, sabi niya dito, siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Ibalik natin sa Kawikaan, ang nagkikimkim ng galit ay sinungaling. Pero dito, siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Gusto niya talaga, ang namumuo na ugali ni Lucifer ay pagpatay ang bandang dulo. Gusto niyang patayin ang kataas-taasan. Isang anghel na binigay ang lahat, binigay pati pagmamahal ng Diyos, pero nauwi na gusto niyang agawin ang atensyon ng mga anghel sa Diyos, pero hindi lang yun basta ganun, kundi gusto niyang patayin. Kasi sabi dito, gusto niyang patayin ng Diyos. Kasi sabi dito nga ay, siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ang katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling. Yun ang nakuha niyang ugali. Siya nag-develop, siya nag-create. Kung meron man siya na-create, hindi yon yung creative power ng Diyos, kundi creation ng sin. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Kaya kung papansinin natin, yung pagsisinungaling niya, nauwi yun sa intensyong patayin niya ang tagapagligtas. Kasi simula pa lang yun ang kanyang intensyon na, at hindi niya napapansin na gusto niya nang pumatay. Kaya kung tatanungin natin, bakit tayo nag-aaral ng Bible? Para makita natin ang dalawang prinsipyong naglalaban. Isang mapagpakumbabang Ama, Anak, at Espiritu Santo, at isa namang gusto nang pumalit sa Diyos bilang Diyos at papatayin ang Diyos. Kaya sabi naman yun, piliin mo kung sino dito sa dalawa. Hindi niya sinisiraan si Satanas sa iyo, pero gusto niya ipakita kung anong totoong kalagayan ni Satanas. At kung papayag ka na ang kaaway ang maghari sa pamamagitan ng sarili, magiging ganun ka din sa Kanya. At ayaw ng Panginoon yun. Nangyari na yung kay Satanas, ayaw niyang maulit yun sa iyo. Kasi kung mahal niya si Satanas, kasi wala siyang galit Mahal na mahal ka rin niya. Kaya kung titignan pa natin, isa pa, ito po, dahil sa napakarami mong kasalanan at pandaraya sa pangangalakal, dinungisan mo ang mga lugar kung saan ka sumasamba. Ang tinutukoy pa rin dito si Lucifer. Pero tingnan niyo po, Ezekiel 28 verse 18 po yan. Napansin niyo ba? Sa Ezekiel, tingnan ko lang po muna ha, 28 verse 5, gumamit siya ng magagaling na sa pangangalakal, yung pananalitang magaling. Pero dito po sa Ezekiel 28 verse 18, pandaraya na sa pangangalakal. Yung galing niya sa pananalita, ang lihim pala doon ay mandaya. Kaya nga sabi ko kanina, naagaw niya. Kasi ginamitan niya ng magagandang salita. Bakit? Pwede naman tayo mabuhay na. At makikita natin mo, hindi ko na sasabihin niya yun. Makikita natin kung anong issue ang gusto niyang alisin sa langit.
Ano yung gusto niyang alisin laban sa Diyos? Ano yung kinakalaban niya sa Diyos? Sa susunod po natin yung titignan. Ezekiel 28 verse 16, ang salin ay ang Biblia, dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan. Napansin nyo, hindi ko nagawan to ng chart, pero kung titignan natin ito, parang lalabas simula nung pagtingin niya sa sarili niya, yung napakaliit na pagtingin niya sa sarili niya, nauwi sa karahasan. Ito ang dahilan bakit nagkaroon ng ganito. James 3:16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkaingit at pagkamakasarili, ayun ay umiral kay Satanas, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Kaya ito ang dahilan bakit nagkaroon ng digmaan sa langit. Kasi ang prinsipyong umiral doon ay pagpapakumbaba ng Diyos versus pagkainggit ng kaaway. Na siyang mahal na mahal ng Diyos. Gusto ko din, mahal niya ang kahit na ang kalaban niya na si Satanas. Although hindi naman talaga niya kalaban talaga si Satanas, kundi si Satanas na nagturing na kalaban, pero ang pinaka dahilan ay nagkaroon na siya ng inggit. Una, sa kalaban niyang si Jesus. Sa tinuturing ng kalaban, bagamat sa Jesus walang tinuturing. Hanggang sa inabot niya, ay gusto niya nang tanggalin ang pwesto ng Diyos sa mata at sa puso ng mga anghel. At nauwi yun sa kaguluhan. Kaya hindi natin masisisi kung bakit sinabi ng Bible na Revelation 12 verse 7, nagkaroon ng digmaan sa langit. Digmaan ng dalawang prinsipyo. Alin doon? Na kahit yung mga angel, siguro yung mga angel na caught off guard, na bakit ganito na nangyayari sa langit? Bakit nagkakaroon ng ganoon? At ang Diyos ay hindi pwedeng tumahimik lang. Hindi niya pwedeng pabayaan lang. Hindi niya pwedeng sabihin na ayos lang isuko ang aking trono. Hindi niya yung pwedeng gawin dahil pag ginawa niya yun, magkakaroon ng mas matinding pagkawasak sa ngalan ng mga naniniwala pa sa kanya. Kasi alam niyo bakit ko nasabi naniniwala? Kasi Revelation 12 verse 7, merong dalawang naglaban. Si Kristo at si Satanas, pero meron silang mga nasa panig nila. At yun ang tinatanong ngayon ng Panginoon sa iyo. Saan kang panig na? Ngayon kung itatanong mo sa akin na kasali ba dyan ako, abangan mo ang part 3. Kapatid, kapag-asa, mga nakikinig, mga nanonood, abangan nyo yung part 3. Kung kasali ba talaga tayo? Paano tayo nasali? Sinali ba tayo ng Diyos para may kakampi siya? Hindi ho. Itinulak ba niya tayo sa labanang ito? Hindi rin ho. May nangyari lang. At aabangan natin yun sa part 3. Pero ito ang ating appeal ngayong gabi. So, paano ako hindi mahulog sa the same na karanasan ni Satanas? Kasi posible bang maulit? Alam nyo po, posible. Tingnan nyo. Babasahin ko lang itong Ezekiel 28:17. Alam nyo bakit? Sa last part ng Ezekiel 28 verse 17, ang sabi, ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari. Bakit daw? Upang magsilbing babala. Possible na maulit-uli yung karanasan ni Satanas. At tayo ay talagang may tendency dahil may sinful nature na tayo na dapat mamatay o yung makasalanan likas. Si Satanas kasi, kaya wala siyang excuse dahil perfecto siya eh. Wala namang ginawang kasalanan sa kanya. Tayo, bagamat hindi man i-excuse ng Panginoon, no, hindi to tolerate ang ating kasalanan, merong dahilan kung bakit tayo nabalik sa kasalanan at yun nga ay hindi pa namamatay ang sarili. Ibig sabihin, may pinanggagalingan na. At yun ay galing din kay Satanas. Pero si Satanas, walang pinanggalingan yung kanya. Siya ang gumawa noon. Pero kahit yung kanyang karanasan ay magsilbit sanang babala. Babala ng pag-ibig ito. At ang tanong ngayong gabi ay ito. So paano hindi mauulit iyon sa akin? Anong solusyon? Tingnan niyo po. Siyempre, nakita lang natin sa Isaiah 14 verse 12 na sinabi niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang unang focus niya ay ang kanyang sarili. Pero anong kanyang pinukusan? Yung kanyang heart. Kasi sinabi niya sa kanyang sarili. Pero sa Bible ba, anong heart? Pag titingnan po ang heart sa Bible, katumbas yun ng mind. At eto, kumuha ako ng prinsipyo dito sa
Kawikaan 23 verse 7, hindi ko siguro nadala dito. Tama. Hindi ko na isama sa screen. Pero sabi sa Kawikaan 23 verse 7, sapagkat kung anong iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Pansinin niyo, pwede yung ikapit po kay Satanas din. Dahil nung nag-isip siya na Diyos siya, nagkaroon tuloy siya ng inggit na dapat ako nandyan sa pwesto ng Diyos. Dapat ako ang ganyan at ganito. Pero, sabi po dito, kung ano iniisip niya sa loob niya, ay gano'n siya. Pero ang heart po sa Bible ay mind din. Ibig sabihin, nung ginagawa niya yon, atakihin ang Diyos o siraan ng Diyos, ginagawa niya yun sa patagong paraan. Tingnan niyo kung bakit po. Babasahin ko lang tong Kawikaan 23 verse 7. Sabi niya sa iyo, kumain ka at uminom, ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. Ibig sabihin, kung i-apply natin to kay Lucifer, ganito ang lumalabas. Para siyang nagsiserve sa Diyos, while habang sinisiraan ng Diyos, niya ang Diyos sa karamihang anghel. Ganun ang kanyang style. Ang Diyos ay mabuti. Pero, posible kaya na may tinatago siya sa atin? Parang ganun. Parang lihim na paninira, patago, palalim na pagsira. So, kung may ganung ugali si Satanas, posible bang magaya pa rin natin yung kanyang karanasan? Possible. Kasi ang ginamit naman talaga dito, hindi lang para to kay Lucifer, kundi sa mga taong panlabas ay okay, pero pagtago ay hindi okay. So, ang problema ni Lucifer ay pagtingin sa self. At ang kaisipan niya ay puro lang nagdiretso sa sarili. Dahil yun ang focus niya. So, paano hindi mauulit sa atin? Paano tayo liligtas ng Ebanghelyo? Napakasimple po. Iiwanan ko kayo ng talatang ito. Philippians 2, verse 5. Paano hindi mauulit sa akin? Napakasimple. Si Kristo at ang kanyang Ebanghelyo ay makapangyarihan para iligtas ka sa iyong sarili. Paano? 2 verse 5 ng Philippians, ang salin ay ang Biblia Tagalog, create yan po, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ang solusyon para hindi mo makuha yung mind ni Satan, kasi, wait lang po, babalikan ko lang ng konti ito. Ayan. Alam nyo po, di ba ang pagpipilian sa bandang huli ay mind of spirit at mind ng self? Alam nyo bang, yun din ang ating kauuwian sa bandang dulo ng ating presentation para malaman natin na ang solusyon lang, wait lang po, ko lang. Ang solusyon lang ng Panginoon ay, eto po, magkaroon tayo ng pag-iisip ni Kristo Jesus din naman. At yun po, ay ito. Ano ba yung pag-iisip ni Jesus? Ano yung pag-iisip niya sa atin? Ano ba yung kanyang nais ibigay sa atin? Tingnan niyo po yung pag-iisip niya. Na siya, yung pag-iisip ng Diyos, yung pag-iisip ni Kristo, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Siya ang totoong Diyos. Hindi siya basta nag-iisip na, baka ako Diyos. Hindi po, hindi kagaya ni Lucifer. Siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, talagang Diyos siya, si Kristo. Pero hindi niya itinuring na kapantay niya ang Diyos. Kahit siya, hindi siya nag-isip ng ganun. At yun ang gusto niya ibigay sa atin. Dahil yung isipan niya ay mapagpakumbabang isipan na wala siyang pakialam sa titulo, wala siyang pakialam sa posisyon. Bakit? Eto po, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Pinatunayan niya ang greatest manifestation niya, yung demonstration na hindi talaga siya sakim sa kapangyarihan, hindi siya sakim o hindi niya hindi siya nakafocus sa position gaya ng ginagawa ni Lucifer na nabuo sa kanya sa pagtingin niya sa self, sa sarili. Yun ang gusto niyang ibigay sa iyong isipan. At yun ang gusto niya para mailigtas tayo sa ating sarili. Ganun kaganda ang Ebanghelyo ng Panginoon. Na, posible bang gusto rin yung gawin ng Panginoon kay Lucifer? Opo. Kasi, sa time na ito, hindi pa naman siya tuluyang bumabagsak hanggang sa kadululuhan. Sa time na lumalaban pa siya, huwag niyong isipin na ang Diyos ay nagpabaya kay Lucifer. Hindi ho yung totoo.
Kasi inabot pa rin ng Panginoon siya. At yun ay lalagay natin sa part 3 kung paano siya inabot ng Panginoon bago mag-close of probation o magsarado ang kanyang palugit ng awa. Inabot pa rin siya ng Diyos. At makikita natin doon kung sino talaga ang may dahilan ba't siya na itapon dito sa lupa. Pero sa ngayon, makita natin sino sa dalawang pipiliin mong isipan. Kay Satanas, which is ang sarili, o kay Kristo, which is ang itanggi ang sarili. Alin dito sa dalawa? Buhay, kamatayan. Pagpapala, sumpa. Buhay ng Diyos na makikita kay Kristo, o kamatayan na dulot ni Satanas. Kaisipan ng Espiritu, na kaisipan ni Kristo na magpapakumbaba, o kaisipan ni Satanas na mapagmataas. Maalin sa dalawa ang iyong papayagan. Papayag ka lang kasi yung nilet yung magkaroon ng kaisipan, di let din ito isa. Pag pumayag ka din dito sa isa, maging ganun. Maalin. Yun po ang dahilan, ito yung part 2, bakit importanteng mapag-aralan talaga natin ang Bible. Muli, tayo po ay mananalangin. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na ipinapakita niyo ang ganda ng inyong pag-uugali, na kahit ang inyong pagdil o pakikitungo kay Satanas, bagamat siya'y nanira sa inyo, ay pag-ibig at awa pa rin. Sa part 3, Panginoon, umaasa kami kayo pa rin na magpapaliwanag nito. At makita namin kung gaano kayo kabuti, even sa mga kaaway na itinuring kayo na kalaban, even kay Satanas. Na makuha namin leksyon upang yun ang maging kapangyarihan na kayo ay payagan sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito'y aming samot dalangin na umaasa sa next Sunday na mapag-aralan pa ito ng mas malinaw pa. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po at God bless.